Amen. Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Patuloy tayong magpanalanginan. Kumusta kayo mga kapatid? Araw ngayon ng Sabado, October 23. Yan. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at walang karamdaman. Patuloy tayong pagpalain ng Diyos, ingatan ng Diyos. Salamat sa inyong mga panalangin dito sa lugar ng Quezon, sa aming pong pamilya. Salamat sa inyong prayer. Salamat sa mga bagay na atin pong ginagawa para sa kaharian ng Diyos. Medyo late po tayo pagka Sabado dahil sa oras. Pag Sabado, pinag-aaralan ko kung alas 10 tayo o alas 5 ng umaga. Kaya sama na rin kami sa panalangin. At bago po tayo magsimula, kami mananalangin. O Diyos, salamat Panginoon ngayong umaga. Patuloy mong ingatan na yung mga anak, pagpalain at nagbibiyahe at magbibiyahe pa. Ikaw ang magpala, O Diyos. Salamat sa panibagong buhay, kalakasan. Salamat sa panibagong pagkakataon. At dalahin ko sa oras na ito, Panginoon, ang iyo pong malayang pagkilos, paggawa sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito. Sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Amen, amen. Medyo mainit dito sa aming room. So, salamat po sa Panginoon. Si Sister May ay may sasabihin sa atin. Amen. Purihin ang Panginoon yung umaga. Salamat po sa umagang ito. Salamat sa Panginoon dahil ang Diyos po ay patuloy na kumikilos sa ating buhay. At salamat po dahil ako po ay nakasama sa umagang ito. Dahil sabi nga samahan natin lagi ang ating lingkod ng Panginoon. At ngayong umaga gusto ko po magpasalamat unang-una sa Panginoon dahil po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa live streaming na ito, sa inyo po mga walang sawang pananalangin para po sa aming pamilya, na kami po ay nandito na ngayon. Nung una ay nanonood lang din ako, ngayon po ay nandito na kami. So salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan dahil ang Diyos po ang patuloy na nagbibigay lahat po ng ating mga pangailangan, lahat ng ating mga panalangin. Basta sabi nga, ang ating puso ay maging tama lamang sa Panginoon. Amen? Gusto ko pong bumati sa lahat ng aming pong mga kaibigan, na mga pastor, manggagawa, mga manampalataya sa patuloy na ginagamit po sa aming buhay. Salamat po sa inyong mga panalangin at ang lahat ng ito ay nakakarating po sa amin. Hindi lamang po kami ang mananalangin para sa inyo. Amen? Kami din pong mga lingkod ng Panginoon ay kailangan ninyong ipanalangin. Higit na kailangan po namin ang inyong mga panalangin. So, maraming salamat dahil ang Diyos ay patuloy na kumpilo sa ating mga buhay. Binabati ko po lahat ng mga naging bahagi ng aming pagmiministeryo mula nang kami po ay nasa lugar ng Leyte, sa Abuyog, Leyte, sa Camposano family, dyan sa lugar ng Batog, Novi family sa lugar ng Batog, ganun din sa lugar ng Kanmarating, ang Austria family, sa buhay ni Sister Pining, maging sa kanyang mga anak. Salamat po sa inyo dahil patuloy kayong amin pong kasama kahit sama po kayo nagpunta. At ganun din sa lahat ng magiging kasama namin sa lugar ng Basay, Samar. Yan po sa pamilya po ni Pastor June, sa lugar ng Girang, Sister Janice, sa kanilang mag-asawa, Brother Sally, sa inyo pong lahat, hindi ko man kayo mabanggit, ay patuloy tayong magpanalingan at patuloy tayong magpatuloy para sa gawain ng Panginoon. Binabati ko pala ng belated happy birthday si Sister Rondeline kahapon. Pagpalain ka ng Panginoon at patuloy kang magpagamit ng buhay sa Lord. Ganun din sa mga nagdiriwa ng kanilang kaarawan ngayong week. So happy birthday kay Pastor Ruel Salvador ng Catbalogan City. Salamat po sa inyo. Salamat sa pamilyang ito kay Pastor Marian Lynn, sa kanyang mga anak, sa kanyang anak
na si Sabsab ay nagdiriwan din ng karawan ngayong month ito. So, pagpalain tayo ng Panginoon. Ganun din po sa aking pong pamilya sa lugar ng marami po akong dito pamilya sa lugar ng Luzon. So, binabati ko ang aking pong mga mag-anak sa Laguna, ang lugar, Maceda, family. Kung kayo man ay makakapanood ng live ito, kayo po ay kasama namin sa aming mga panalangin. Sa aking uncle po na nasa lugar ng Japan, si Uncle Ed at saka si Auntie Ann, na sila po ay patuloy nagpapagamit ng buhay. Salamat dahil sila po ay naging pagpapala nito sa amin. Ang aking po pamilya sa lugar ng Tacloban. Amen. Purihin ang Panginoon. At ganun din po, batiin natin ang ating mga kapatid na nasa ibang bansa. Ayan. Good morning kay Sister Elena Campusano sa kanyang mga kasamahan. Salamat sa Panginoon dahil ang padalangin namin sa iyo ay makauwi ka na. Amen? Amen. At sa darating na December ay makasama ka na ng iyong mga mahal sa buhay. Amen? So, salamat sa Panginoon. Ganun din ang aming pagbati sa aming bagong nakilala. So, kay Sister Weng sa Maniego sa lugar ng, nandito lamang siya sa Luzon. So, salamat sa Panginoon. Ganon din sa ating mga kapatid sa lugar ng si Rome. Good morning kay Sister Ethel. Salamat sa Panginoon dahil sila po ay naging bahagi. Isa po siya sa aming mga kabataan sa lugar ng Barangay Sirong. So, salamat dahil sa ganitong pagkakataon ay nagkikita-kita tayo. Sa ganitong pagkakataon ay tayo ay nagbibigay ng kalakasan. Amen. Purihin ng Panginoon. Ganun din po binabati namin ang lahat ng mga manampalataya na naging bahagi ng aming buhay, maging sa lugar na ito. Sa lahat po ng mga manampalataya sa lugar ng Tungko, Tayabas, Quezon. Kami po ay nandun kahapon, napakabuti ng Panginoon dahil ang Panginoon po ay patuloy na kumikilos. Sabi nga, hindi mapipigilan ang salita ng Diyos na ito ay ibahagi natin sa kanila. So, salamat sa mga tao na patuloy na nagre-response sa pamilya Abanya. Amen. Sa pamilya ni Pastora Melody sa lugar ng Tungko. Patuloy namin kayong isasama sa panalangin at isang araw ay magkakaroon ng panambahan sa lugar na iyon. Ang inyong buong pamilya, sabi nga, ang buong inyong angkan ay makakakilala sa ating Panginoon at gamitin ang ating mga buhay. Amen. Hindi lamang ang buhay namin, kundi ang buhay ng bawat isa na tayo ay maging patotoong buhay sa Diyos kung paano tayo binago ng ating Panginoon. Amen. Kung paano tayo tumayo upang ibahagi ang kanyang salita. Salamat din sa buhay ng nag-asawa na sa Regio Families, yan, sa mga anak ni Pastora Melody, si Brother Janjan, Brother Sister Mai, Brother Banjo, Sister Erica sa kanilang mga anak. Salamat po sa inyo, sa inyo pong mga naitutulong. Salamat po sa lahat. Sabi nga, magpadalanginan tayo dahil ang Diyos po ang siyang kikilos sa atin. Dahil ang panalangin ng bawat isa ay nakakatulong. Amen? Ang panalangin po ng bawat isa ay patuloy na nagbibigay ng lakas. Amen? So, ganun din po sa lugar ng San Fernando. Basing Samar sa pamilya Dokila, sa buhay ng mga Dokila family. Salamat sa inyo na patuloy po kayong ingatan ng Panginoon. Ano man ang ating pangailangan, ang Diyos po ang mag-provide. At ano man po ang ating mga suliranin, ilapit natin sa Panginoon. Amen. Dahil walang ibang magbibigay ng lakas sa ating kanyang Diyos. Salamat dahil sa mga taong ito na nung panahon na kami ay nasa San Fernando, isa sila sa mga ginamit ng Diyos sa amin. Amen. So, marami pang babatiin yata si Pastor. Ikaw naman, Pastor. Wala na akong babatiin eh. Salamat po sa Panginoon ngayong umaga. Binigyan tayo ng Diyos ng panibagong buhay, kalakasan, at ganun din sa ating mga kaibigang mga pastor dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, at kaibigan nating mga kaibigan natin sa OFW, kay Pastor Edwin Lugar sa lugar ng Chiba, Japan, kay Sister
Pastora Melody sa lugar ng Tokyo, Japan. Good morning po sa inyo at bukas namin yung anniversary. Ang Diyos ay patuloy na magligtas, magpala sa bawat pagtitipon ninyo dyan. Amen. At ganoon din kay Sir Caleb ng Carmona. Pagpalain po kayo ng Diyos. At ganoon din sa lugar ng Tongko, Tayabas, Quezon. Nabanggit na kanina pero gusto ko pa rin kayong batiin. Salamat sa inyong pagpunta kahapon sa ating Bible study sa lugar ng Tayabas. Ganoon din kay Brother Joseph sa lugar ng Lucena City. Salamat sa inyo. At bukas ay araw ng linggo. Kahit umuulan, tayo ay dadako sa panambahan. Amen. At ganoon din sa mga taga Tayabas, Quezon. At taga Pagbilao, Quezon. Kaya na Brother Janjan, Brother Banjo, Sister Erica, Sister Mai. At sa lahat ng kapatiran dito sa lugar ng Pagbilao, patuloy tayong ingatan ng Diyos, pagpalaan ng Diyos. At ganun din ang aming panalangin muli kay Sister Elena Camposano at kay Sister Renela. Kayo lang dalawa aming kakilala dyan sa lugar ng Saudi. Kaya palagi namin kayo pinagpipray at ang inyong buong pamilya sa lugar ng Aboyoglete, pamilya Camposano, ang inyo kay Sister Emma at sa lahat ng kay nanay, kay tatay, sa pamilya Austria, patuloy kayong ingatan ng Diyos, pagpalaan ng Diyos. At sa mga kaibigan natin pastor sa lugar ng Pasay, Pastor Albert Amante, yan, kay Pastor John Hado, at sa lahat ng ating kaibigang mga manggagawa dyan sa lugar ng Samar, Pastor Jezabel, Pastor Nonoy, Pastor Proel sa lugar ng Catbalogan City, Pastor Lapura, at ganoon din kay Sister Ethel ng Barangay Sirong, kay Sister Amy at lahat ng kapatiran dyan sa lugar ng Sirong. So, salamat po sa Diyos. At ganoon din sa pamilya Laurente, kay Sister Malu, Brother Jason, pamilya Oroga, at pamilya, pamilya Chavez dyan, sa lugar ng Cavite, Laguna, at ng Quezon. Patuloy tayong ingatan ng ating Panginoon. Salamat sa panibagong binigay sa ating kalakasan. Salamat sa panibagong pagpapalat biyaya. Amen. Bagamat kayo pagod na, gusto na ninyo matulog ang iba, o tutulog pa lamang ang iba. Salamat po sa Diyos sa inyo pong panonood ng live streaming na ito. Patuloy po tayo magpanalangin, magtulungan, sapagkat ang Diyos ang patuloy na gagawa at gagawa. Malapit na ang Pasko, mga kapatid. Amen. At ito ang panahon para, sabi nga ay, ang mga tao magpatawaran, magbahalan, at pagkatapos patawarin ay kalimutan na ang lahat ng bagay. Amen. So, salamat po sa Diyos. At si Sister May ay meron pa siyang babatiin. Amen. Talagang pangbati, amen, di ba? So, ano pa ba? Basta talaga, pag nandito tayo sa harap na nakakalimutan natin. Pero, ang Diyos na lamang po ang nakakaalam. Salamat po muli. Muli po kung nagpapasalamat sa inyo. Ulitin ko lamang po na ang inyong pong panonood, ang inyong pong pagsubaybay ng live streaming sa bawat umaga ay kalakasan po namin. Amen. So sa pamamagitan ng ganitong gawain, tayo po ay nakakapagbahagi ng salita ng Diyos. Tayo po ay nakakapagbigay ng kalakasan. Meron pong iba na talagang nabibless kami sa Panginoon dahil ng mga nakaraan nawala yung live. So merong mga nagchat-chat kung kailan magla-live ulit si Pastor. So nakaka-bless dahil doon po ay nakikita ng Panginoon na ang mga tao na sumusubaybay ay na sila ay nauuhaw sa salita ng Diyos. Amen. Sila ay gusto nilang makapakinig. So salamat po sa inyong mga buhay, kay Sir Caleb na talagang lagi po siyang nauuna. Salamat po sa inyong buhay na patuloy po kayong gamitin ng Panginoon. Bagamat tayo ay hindi magkakilala ng personal, pero sabi ng Panginoon, isa po tayo ng hangarin pagdating sa gawain ng Diyos. Amen? So, ano man po ang ating ginagawa, ito po ay gawin natin para po sa ikararangal at ikabubuti, ikalalakas ng bawat isa sa atin. Amen? Pagpalain po tayong lahat. So ngayon po umaga ay encourage ko po ang lahat na kung kaya mo po ay may mga panalangin, meron po kayong gustong ipanalangin, kayo po ay mag-message dyan. At kung kaya namin isusulat namin para mamaya po ay mahaba po ang ating panalanginan. Tandaan po ninyo na ang panalangin po ay higit na ito po yung ating magiging mabisang komunikasyon sa ating Panginoon. Amen? Ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating gagawin, samahan natin ng panalangin para ang Diyos, ang pagsama ng Diyos
pagkilos ng Diyos at ang laging pabor ng Diyos ay sa atin. Amen? So, ano pa ang ating pastor? Ngayong umaga? Ayan, salamat sa Panginoon. At ngayong umaga, binabati natin ang pamilya Chua dyan sa lugar ng Pampanga City. Kay Sister Jengjeng, Sister Beng, Brother Junjun, Brother Edward, kay Kuya Bong, Sister Cor, Sister Cherise, at lahat ng kapatiran dyan sa lugar ng Pampanga na naging bahagi ng aking buhay dyan sa loob ng 2 buwan ako dyan. Kumusta sa inyong pastor, Pastor Val Serigo at Sister Daisy. Pagpalain po kayo ng Diyos. At ganun din, sa lahat ng kapatiran na naging bahagi ng buhay namin. Panlimang bayan namin ito. At saan man po kami makarating, ang panalangin namin ay hindi mawawala sa inyo. Amen. Lubayan man kami ng iba, ay hindi kami lulubay sa inyo. Amen. Tanggihan man kami ng iba, hindi namin kayo tatanggihan. Yan ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Patuloy ang pagpapala ng Panginoon sa bawat pamilya natin, sa lahat ng mga mahal natin sa buhay. At patuloy tayo makapaglingkod sa Diyos hanggang sa huli ng hininga natin. Magawa nating pasalamatan ng Panginoon. Amen. Salamat din kay Sister Weng. Kay Sister Weng na matagal na siyang mananampalataya. Salamat po sa inyo. Ang panalangin ko sa inyong asawa, kay Brother Reynaldo Samaniego, ay patuloy kayong pag-isay ng Diyos, pagsamahin ng Diyos ang inyong buong pamilya. Sa pangalan ni Jesus, ito ay mangyari. Amen. Sabi ng Bible, walang bagay na mangyayari sa Panginoon. As long na tayo sumusunod sa kanyang kalooban, mangyayari at magaganap ang lahat ng ating mga panalangin. Amen. Ang nasa ng ating puso ay ibibigay ng ating Panginoon. So, salamat po sa pamilya Mansanadi ng Basay Samar sa inyo pong pagtulong kay na Brother Gigi, Sister Aisha, bagamat hindi kayo nanonood ngayon, sa lahat ng naging bahagi ng buhay namin dyan sa lugar ng Samar. Araw at gabi, ninyo akong kasama dyan. Tinuruan kayo araw at gabi, hanggang Eastern Samar, yan na Brother Charlie, Sister Jessica, patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. Bagamat hindi na ako ang inyong pastor, ay mahal ko kayo sa Panginoon Diyos. Amen. Sa lahat ng naging bahagi dyan, mga disciple sa lugar ng Samar, pagpalain kayo ng Panginoon at ang panalangin ko, kayo ay makapagpatuloy. Huwag kayong bibitaw. Huwag niyong titingnan ang kamalian ng bawat mga pastor. Tingnan ninyo ang mga pastor na nagpapatuloy. Amen. Salamat sa inyong mga panalangin. Salamat sa inyong paggawa para sa gawa ng Diyos. Ang panalangin ko, anong mga aking sinimulan dyan, ituloy ninyo. Ituloy ninyo sa lugar ng Samar, ganoon din sa lugar ng Leyte. At hindi nyo mababasa ang puso ng pastor. Pero kung tatanungin ninyo ako, grabe ang pagod at hirap nating luha ay inubos dyan sa lugar ng Samar. At saan man kayo dalhin ng Panginoon, tatandaan natin palagi merong naging bahagi ng tao sa bawat panambahang iniwan ni Pastor Jolan. Amen. So, salamat po sa Diyos sa inyong mga panalangin. Kina Sister Mimi Garanza at sa lahat ng kapatiran dyan sa lugar ng San Fernando, sa lahat ng pamilya Dokila, ay good morning po sa inyo. At may limang panahon tayo nagkasama, ang Diyos pa rin ang magpapala sa atin. Amen. At ang ating panalangin ay makapagpatuloy tayo hanggang sa hangganan ng ating pong Panginoon Diyos. So pagka po Sabado, lahat ng babatiin natin at saka short message lamang, tapos tayo po'y mananalangin na. Amen. Salamat kay Pastor Paul Lapura ng Catbalogan City at kay Pastor Rene Toslo kay Pastor Jeremiah ng Catbalogan City. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. So ngayon pong umaga, tayo po ay babasa ng isang talata. Pagkatapos tayo ay magpe-pray na. Amen. Si Sister May, baka meron pa siyang gustong batiin sa kanyang mga kapatid. Yan. Marami na tayong binati. Amen. So, yun, magpatuloy po tayo sa mga oras na ito. Huwag niyo po kami iiwan. At isasama namin kayo sa mga panalangin. Magpanalangin na tayo. Salamat sa buhay ng bawat isa. At kalakasan natin na tayo po ay mayroong ganitong gawain. Amen. Bagamat sabi nga, kaunti lang ka nanonood, hindi tayo doon nakapokus. Amen. Kundi kung paano ang Diyos kikilos sa kalagitnaan natin ngayon, kung paano ang Diyos magbibigay ng kalakasan, kung paano ang Diyos magbibigay sa atin ng kasagutan sa lahat ng ating mga panalangin. So hanggang sa kami po ay magtapos, samahan niyo po kami.
At ang dalangin natin sa bawat isa ay palakasin tayo ng Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. Amen. Bagamat tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, lagi natin tandaan na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa ating mga pagsubok. Amen. Lahat tayo may pagsubok. Ngunit sabi nga ang kaibahan lang natin sa kanila ay meron tayong Diyos na malalapitan. Meron tayong Diyos na magbibigay sa atin ng lakas at meron tayong Diyos na siyang sasagot ng ating mga problema at suliranin. So, sa akin pong mga kamag-anak, sa akin pong mga kapatid, sa lugar ng Calamba, sa lugar ng Batangas, sa lugar ng Tagaytay, sa lugar ng Tacloban City, sa akin pong papa dyan, sa aking mga kapatid na nandyan, pagpalain tayo ng Panginoon at patuloy natin itaas ang pangalan ng ating Diyos na buhay ng bawat isa. Amen? So, salamat sa Panginoon dahil nabigyan ako ng pagkakataon na maging kabahagi ng gawain ito. Salamat sa Diyos. Patuloy tayong bigyan ng kalakasan ng Panginoon. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Ngayon pong umaga, sabi ng Bible, Aklat ng Mateo, Kapitulo 11, talatang 28. Tayo pa'y mag-aaral na. Mga kapatid, yung aking binasang chapter, huwag ninyong tatayan sa waiting, ha? Amen. Baka mamaya meron kapatiran binanggit ng pastor yung versikulo at saka kapitulo, abay tinayaan sa waiting, abay tumama pa, pambihirang yan. So ngayong umaga ay i-encourage ko ang bawat mga mananampalataya na tayo ay makapamati ng maupay na sumat, makapakinig ng mabuting balita na simpleng short message lamang po dahil tayo magpe-pray na gusto ko pagka Sabado, kumusta ko kayo? So pag-araw ng Sabado, nababati namin ang mga tao hindi namin nababati pagka Monday to Friday. Kaya pag Sabado, medyo mahaba po ang ating oras dahil salamat kay Sir Caleb. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Kamusta na lang sa tropa? Amen. At ngayong umaga, ay salamat sa kanyang mga dakilang bagay na ginawa. Salamat sa signal. Salamat sa signal. Salamat sa signal na dati nahihirapan kami sa pagla-live kaya nawala yung live natin dahil data yung gamit namin. Mahal na yung load mo pagkatapos hindi pa maayos yung signal. Kaya may ginamit ang Diyos sa tao. Yan, nagkaroon tayo ng wifi dito. Kaya dire-diretso na yung live streaming natin. So, salamat po sa Diyos. Lahat ng inyong panalangin, lahat ng inyong mga prayer request ay inyong i-comment sa baba para natin maipag-pray. Lahat ng inyong panalangin, pag-pray natin. At muli, ganun din kay Sister Weng sa iyong mga anak sa iyong asawa ay pagpipray namin kayo dyan. So patuloy tayong ingatan ng Diyos, pagpalaan ng ating Panginoon. At kay Sister Sister May, meron pa siyang babanggitin na kanyang mga kaibigan. Amen. So sa lahat po ng patuloy na ginagamit sa aming buhay sa lugar na ito, tunay nga napakabuti ng Panginoon dahil ang Diyos po ang siyang kumikilos. Dati po ay nasa Tacloban lang kami, At salamat sa Panginoon dahil bago po kami nakapunta dito ay nakapasyal po kami sa mga kapatiran natin doon. At kami po nagagalak dahil sa ganito. Kahit sa ganung pagkakataon ay kami po ay patuloy na binibigyan ng kalakasan ng Diyos. So salamat po sa patuloy natin pagsama-sama. Salamat dahil ang Diyos ang patuloy na gumikilos sa atin. Patuloy po tayo magpanalanginan, patuloy po tayo magbigay ng kalakasan sa bawat isa. At muli po kami nag-aano sa inyo na samahan niyo po kami sa pananalangin. Amen? Ano man po ang inyong mga personal na pangailangan, personal na prayer, sumabay po kayo sa amin mamaya po katapos po ng ikling pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen. Kahit po kayo ay nasaan, sabi ng Panginoon, isa o dalawa mang nagkatipong sa kanyang pangalan, siya ay nasa ating kalagitnaan. So tayo naniniwala na apat kayo dyan. Kami ay dalawa dito ni Pastor, so higit tayo sa isa. At kami naniniwala na ang Diyos ay ating kasama. Amen. Ang Diyos ay patuloy na magbibigay sa atin ng kalakasan. Ang Diyos ang patuloy na magbibigay sa atin. At ang Diyos ang patuloy na maghahayag ng kanyang kabutihan sa ating mga buhay, sa ating sa kalagitnaan ito, sa mga oras na ito.
At asahan mo na ang Diyos ay merong gagawin sa mga oras na ito. Amen? Ang Diyos ay patuloy na magbibigay sa atin ng panibagong kung ano man ang gusto nga ibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Sa pamamagitan ng ating mga panalangin. So, Pastor, tayo po ay Amen. So, ngayon pong umaga, muli, salamat sa buhay ng bawat isa. Patuloy tayong palakasan ng Diyos, ingatan ng Diyos ang ating buhay. Amen. Sa inyo pong Bible, Mateo Kapitulo 11, talatang 28, ganito ang pagkasabi. Magsiparito kayo sa akin. Lumapit kayong lahat ng napapagal at nabibigat ang lupa at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen. Nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo ay laging lumapit sa Diyos, makapagpatuloy para sa gawain ng Panginoon. Sabi ng Biblia, lumapit kayo sa akin kayong lahat ng napapagal. Sa ibang salin, nahihirapan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Saan bagay tayo nahihirapan, saan bagay tayo napapagal. At ito ang nais ng Diyos. Lahat ng ating kabigatan, lahat ng ating kahirapan ay ilapit natin sa Diyos. Kung nagdanasa tayo ng tunay na kapayapaan, tunay na kapahingahan, mararanasan natin yan sa pamamagitan ng ating Panginoon Diyos. Amen. Hindi lahat ng mga may kaya sa buhay ay hindi sila nahihirapan. Marami ang mga mayayaman, nahihirapan sila sa kanilang mga sarili. Hindi lamang ang mga mahihirap ang mga nahihirapan. Maraming mga mayayaman, nahihirapan sila sa kanilang sarili. Paano sila nahihirapan? Kahit sila may pera, maraming mayayaman ang mayroong sakit. Kahit sila may pera, maraming mayayaman ang mayroong tinatawag na sakit na hindi sila nakakatulog. Sakit sa pag-iisip, pagod na ang kanilang isip, at sila'y pagod na rin sa karamdaman. At ngayong umaga, dapat nating malaman, si Jesus ay palaging malapit sa atin. Ang Diyos ay hindi lumalayo, ang tao lamang ang lumalayo. Amen. At ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ngayong pong umaga ay tayo ay makalapit sa ating Panginoon. Makalapit. Sapagkat hindi lahat ng nagpupuri sa Diyos, hindi lahat ng nagsasamba sa Diyos, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay malapit sa Kanya. Gusto ng Diyos, ikaw at ako ay mapalapit pa sa Kanya ng mas malapit. At ito ang panalangin ng bawat mga pastor at mga disciple sa lahat ng mananampalataya. Mailapit natin ang ating sarili sa Diyos na mas malapit pa. Huwag tayong lumayo, sapagkat ang sabi ng Biblia, lumapit kayo sa akin. Bakit pinapalapit ng Diyos ang mga disciple? Bakit pinapalapit ng Diyos ang mga mananampalataya? Sapagkat ang tao ay lumayo sa Diyos. Sapagkat ang tao ay malayo sa Diyos. At marahil ikaw yan, kapatid, kaibigan, na totoo, nagsisimba tayo, totoo, nagsasamba tayo, nagpupuri tayo sa Diyos, subalit alam natin sa ating mga sarili na tayo ay malayo na sa Diyos. Bakit hindi mo subukang lumapit sa Diyos at ibigay ang ating mga hinanaing at daing sa ating Panginoon? Amen. Sabi doon, lumapit tayo sa Diyos. Sino ang pinapalapit ng Diyos? Yung mga taong malayo sa Kanya. Yung mga kapatirang malayo sa Kanya. Yung mga pastor na nalayo sa Kanya. Yung mga disciple na nawalay sa Diyos. Amen? Sabi ng Diyos, halika, lumapit ka sa akin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sino ang bibigyan ng Diyos ng kapahingahan? Yung mga taong walang pahinga. Yung mga taong walang pahinga. Pagod na sila sa kanilang buhay, marahil ngayong umaga, pagod ka na sa iyong pinagdadaanan, pagod ka na sa iyong bisyo, ang pagsubok may paulit-ulit lamang. Meron tayong Diyos na malalapitan. Lumapit ka na sa iyong mga kaibigan, lumapit ka na sa iyong kumare, lumapit ka na sa iyong kumpare, lumapit ka na sa iyong mga mahal sa buhay, lumapit ka na sa iyong mga kamag-anak. At hindi natutugunan ang iyong pangangailangan, hindi natutugunan ang iyong kabigatan. Pero sabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Hesus, lumapit ka sa akin, kayong lahat ng napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kapag ang Diyos nagbigay ng kapahingahan, sure na magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan, tunay na kapahingahan sa piling ng Diyos. Sabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan. Saan bang bagay tayo nahihirapan?
ano man ang ating kalagayan, ano ang ating sitwasyon, ano ang ating problema. Sabi ng Biblia, lumapit kayo sa akin kayong lahat ng nabibigatan, kayong lahat ng nahihirapan. Saan kang bagay nahihirapan, saan kang bagay napapagod, saan kang bagay nanghihina. Sapagkat kapag inilapit natin sa Diyos yan, palalakasin tayo ng Diyos. Saan ka mang bagay nahihirapan, bibigyan ka ng Diyos ng maalwang buhay. Maalwang kaisipan, maalwang kalooban, maalwang damdamin. Amen. At ito ang nais ng Diyos. Kahit ka may pera, o marami naman tayong kabigatan, nahihirapan tayo. Physically, nakikita ng tao na wala tayong problema, pero totoo, marami na tayong pasanin. At pinapakita natin sa Diyos na okay lang ako. Kaya pag tinatanong mang maraming mananampalataya, tanongin mo, sasabihin niya na, kumusta ka? Ito po, okay lang. Na alam naman natin hindi naman talaga okay. Amen. Alam ng Diyos na hindi naman talaga okay. Gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan, tunay na kapahingahan sa kanyang piling. Maraming tao ang kanilang kapahingahan maraming Kristiyano ang kanilang kapahingahan ay sa ibang bagay lamang. Sa ibang bagay lamang. Subalit tayo, nais ng Diyos, ang ating tunay na kapahingahan ay walang iba kundi siya. Matutulog ka, gigising ka, pagtulog mo, marami kang kabigatan, pagising mo, marami ka pa rin kabigatan na hindi naalis. At ang gusto ng Panginoon ngayon pong umaga, pagtiwala natin sa Kanya. Sabi ng Biblia, Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin. Ibig sabihin, ang pinapalapit niya yung mga bagay na nalayo sa Kanya. Marahil nalayo ka sa Diyos, marahil tumalikod ka sa Diyos, marahil umayaw ka sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, ang sabi ng Biblia, lumapit ka sa akin. Lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan. Kapahingahan na nagmumula sa Diyos. Amen. Kapahingahan na nagmumula sa Diyos. Hindi po tinutukoy dito kapahingahan yung pagpapahingahin ka na ng Diyos. Yung kukunin ka na ng Diyos. Hindi. Ang tinutukoy ng Panginoon dito ay kapahingahan ng ating puso. Kapahingahan ng ating isip. Kapahingahan ng lahat ng ating kabigatan. Amen. At nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa ating ngayon po umaga na maramdaman natin ang kanyang pagkilos, ang kanyang biyaya, ang kanyang habag. Sino pinapalapit ng Diyos? Yung mga taong mapagpakumbaba. Kapag ang mga tao nagmamatas, hindi naman lalapit sa Diyos yan eh. Yung mga tao nagpapakumbaba, ang iniimbitahan ng Panginoon. At naniniwala ako, ikaw yun. Naniniwala ako, ikaw yung kapatid, kaibigan. Bagamat hindi tayo nagkikita ng personal, subalit nakikita ka ng Diyos. Amen. Nakikita ka ng Diyos at ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay tayo ay makapaglingkod sa Kanya ng tuloy-tuloy. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nabibigatan at nahihirapan. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Gusto mo ng tunay na kapahingahan? Gusto mo ng tunay na kagalakan? Gusto mo ng tunay na kasiyahan? Na kay Jesus lang. Na kay Jesus lang. Akala ko nung araw, kapag ang tao ay gusto niya ng kapahingahan, yung marami kang pera, pwede ka na magpahinga. Marami kang lahat ng pangailangan mo, nasa sa'yo na, pwede ka magpahinga. Hindi pala. Dahil marami akong nakilalang mga tao, mga kapatid, tawag dito, marami akong nakilalang mga tao kahit sila ay meron ng lahat ng bagay, wala silang kapahingahan. Wala silang kapahingahan. Kaya sila sabi nila, Pastor, sama mo ako sa panalangin. Ang dami kong problema. Kala ko, pagka may kaya sa buhay, wala lang problema. Marami rin pala. Amen. At nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na masumpungan natin ito kay Jesus. Matagpuan natin kay Jesus ang tunay na kagalakan, tunay na kasiyahan. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot, lumapit ka sa Diyos. Muli kang manumbalik sa Diyos, muli kang magpatuloy sa Diyos, muli kang maglingkod sa Diyos, muli kang sumamba sa Diyos, muli kang umawit sa Diyos. Bukas ay araw ng linggo, kung meron tayong madadaluhan na mas malapit na panambahan, dumalo po kayo. Kung meron tayong madadaluhan na malapit na pagtitipon, dumalo po kayo. Bagamat tayo magkakalayo, magpanalanginan po tayo. Amen. Salamat po sa lahat ng sumusuporta sa live streaming na ito. Lagi ko sinasabi, hindi kami tumitingin sa bilang. Ang tinitingnan namin ang mahalaga, masunod namin ang sinabi ni Jesus. Humayo kayo sa buong sanlibutan at gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. At turuan nyo silang sumunod sa lahat ng aking inuutos. Ang purpose ng live streaming na ito, maabot natin ang iba't ibang panig ng daigdig.
Pwede ninyo itong i-share, pwede ninyong ibahagi. Maabot natin ang iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Kaya salamat sa Diyos, ang live streaming natin umaabot sa ibang bansa. Ang mga kapatiran natin na nasa ibang bansa ay naaabot ng live streaming na ito. Salamat sa Panginoon. Salamat sa technology na kanyang ginagamit. Salamat sa social media ang kanyang ginagamit. At dahil dyan tayo nagkakaroon ng communication. Huwag tayong mapagod, huwag kayong mapagod sa pananalangin mga kapatid. Ano man ang ating problema, kayang katagpuin ng Diyos. Amen. Sabi ng Biblia, Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin, ako'y sasagot sa'yo pagpapakita ng dakilang bagay na mahirap nang hindi mo nalalaman. Marahil lumapit ka na sa tao at nabigo ka, marahil lumapit ka na sa kamag-anak mo nabigo ka, bakit hindi mo naman subukang lumapit sa Diyos? Kasi nagbibigay ng tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan. So, salamat sa Panginoon. Ngayong umaga, tayo ay magpipray na. At ngayong umaga, I encourage you na magpatuloy ka para sa gawain ng Panginoon. Ano man ang ating sitwasyon, ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating pinagdadaanan, ay nais ng Diyos na tayo ay makapagpatuloy para sa kanyang gawain. Amen. Medyo naka-smile si Pastor Jolan dahil nagising na yung bunso ko, kailangan na si Sister May. Amen. Kailangan na yung backup. So, salamat sa Diyos, mga kapatid. At sa kanyang kabutihan, araw ng Sabado, bukas ay araw ng Linggo, magpupuri na naman tayo, aawit na naman tayo, amen? At ako'y naniniwala na makakadala kayo sa gawain ng Panginoon. Gusto ng Diyos siya ang maging sentro ng ating pagdilingkod sa Diyos, amen? Hindi ka dadalo dahil sinabi ni sister, hindi ka dadalo dahil sinabi ni brother, hindi ka dadalo dahil sinabi ni pastor. Dadalo ka sapagkat naghahanap pa ng tunay na kapayapaan, naghahanap pa ng tunay na kagalakan, naghahanap pa ng tunay na kasiyahan. Amen. At nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, tayo ay makapagpatuloy para sa Kanya. At anumang iyong hinihingi, ang sabi ng Diyos, lumapit ka sa akin, ikaw na nahihirapan. Alam ko, kahit kayo malayo po sa akin, nahihirapan po tayo. Sabi nga ng Bible, habang tayo ay sumusunod na naglilingkod sa Diyos, tayo ay nahihirapan. Tayo ay nabibigatan. Subalit, kung hindi tayo mapapagod, hindi tayo magsasawa, na humingi ng tulong, tumawag sa Diyos, sampalatayanan ang Diyos, maniwala kang ibibigay ng Diyos ang ating hinihingi. Maniwala kang ibibigay ng Diyos ang ating hinihingi. Huwag ka lamang mapagod na maghintay, huwag ka lamang mapagod na magtiis, maghintay, magtiis, at tatanggapin natin ang ating mga hinihingi sa Diyos. Amen. Ako, alam ko may hinihingi rin kayo sa Diyos. Si Pastor Joran may hinihingi sa Diyos. Lahat tayo mayroong hinihingi sa Diyos. At ito ay mangyayari isang araw. Ito ay mangyayari at magaganap. Wala akong sinabi na hindi nangyayari. Amen. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ganun tayo kamahal ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, lumapit kayo sa akin kayong lahat ng nahihirapan. Lumapit tayo sa Diyos. Ngayong umaga, tayo ay mananalangin sa Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa inyong panonood ng live streaming na ito. So, tayo po ay magpipray. Baka meron po kayong prayer request ay inyo pong isama sa inyo pong i-comment na lamang ninyo. Tayo po ay magpipray na sa Panginoon Diyos. Tawag dito, patuloy tayong mananalangin sa Panginoon. Pagpipray natin ang ating bansa, pagpipray natin ang ating mga mahal sa buhay, pagpipray natin lahat ng mga namumuno, pagpipray natin lahat ng mga frontliners. Amen. So tayo po ay magpipray. Hallelujah. Manalangin po tayo mga kapatid. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po sa iyong pagpapala, biyaya at habag na kami nakakalapit sa oras na ito. Salamat sa kasiyahan, salamat sa kagalakan, salamat sa iyong pabor, salamat sa dakilang bagay na ginawa mo at gagawin pa. Panalangin ko, Diyos, sa oras na ito, na anumang ang kanilang kabigatan, saan man sila nahihirapan, bigyan mo sila ng kaaliwan, bigyan mo sila ng kapayapaan, bigyan mo sila ng kaayusan, Panginoon na Diyos. Oh, glorify your name, Jesus, my Lord, my God, my King. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa paalala mo. Salamat sa mga salita mo.
Salamat sa ibinigay mo sa aming trabaho, na kahit pandemic, meron po kaming trabaho. At dalangin ko sa mga walang trabaho, Panginoon, magkaroon sila ng trabaho at meron silang sweldo. Hindi yung kung ano lang trabaho. Lord, bigyan niyo po sila ng karunungan at kaalaman, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang kanilang mga negosyo. Sa lahat ng kapatiran na mayroong negosyo, bagsak ang negosyo, muli mong ibangon, muli mong itayo. Lahat ng kapatiran huminto ng pagpapatuloy sa iyo, Panginoon, muli mong ibangon, muli mong palakasin, bigyan mo ng apoy ng pananampalataya, O Diyos. Salamat sa mga kapwa ko, mga manggagawa, mga pastor, mga disciple, at mga mananampalatayang nagpapatuloy para sa iyong gawain, Panginoon. Dalangin namin sa aming presidente, bigyan mo ng karunungan at kaalaman, Panginoon, kung paano niya pamamahalaan ang bansang Pilipinas na ito, O Diyos. Itaas mo ang aming ekonomiya mula sa pinakamataas na namumuno hanggang sa pinakamababa. Ay dalangin namin, O Diyos, ngayong umaga na magkaroon ng takot sa iyo, Panginoon, sapagkat naniniwala kami kung mga tao lamang ay may magkakaroon ng takot sa iyo, mababawasan ang korupsyon sa aming bansa, Panginoon. Maglagay ka, Panginoon, sa 2022 ng bagong mamumuno sa aming bansa, Panginoon Diyos. At kami ay umaasa, Panginoon, kung ikaw lamang ang aming iboboto, kung ikaw lamang ang aming pupukusan, doon matatagpuan ng tao ang tunay na pagbabago, tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan. Ang tao ay hanap ng tunay na pagbabago. Ang pagbabago ay matatagpuan lamang natin kay Jesus. Ang mga tao ay naghahanap ng tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang kay Jesus. Ang mga tao ay bumuboto ng kapwa-tao sa pag-aakala nilang doon sila mababago. Pero ang totoo, ang pagbabago ay walang iba. Hindi natin ito matatagpuan sa tao, kundi ito matatagpuan sa Diyos. Kaya salamat, Panginoon, na ito pinaunawa mo sa amin, O God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito ang mga frontliners, mga PNP, ang Forces of the Philippines, Philippine National Police, PNP, Panginoon, mga security, O God, mga nurse, mga doktor, patuloy mong ingatan, O God. Dalangin ko kay Sister Weng, ang kanyang asawa, dakilang Diyos na namumuhay sa laman, pita ng laman. Gumawa ka ng paraan ngayong oras na ito, Panginoon, sa mga darating na araw, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Mabuo ang kanyang pamilya, anumang pandaraya ni Satanas, wasakin mo ito. In the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat, O Diyos, sa darating na anibersaryo bukas, Panginoon, kay Pastora Melody sa lugar ng Tokyo, Japan, ang gawain sa lugar ng Japan. Patuloy mong ingat at pagpala at pagligtas ka ng mga lalaki at babae, mga gagawin mong leader sa iyong iglesia. Bigyan mo siya ng tapang, Panginoon, sa pangangaral dakilang Diyos. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. At dalangin ko sa oras na ito, Panginoon, O Diyos, si Sister Ethel sa lugar ng Barangay Sirong, patuloy mong ingatan, O God. Sina Sister Amy, sina Sister Cheche, lahat ng kapatiran sa lugar ng Samar, O God. Ang pamilya, Panginoon. sina Brother Pael, O Diyos. Tulungan niya po ang mga kabataan ito, Panginoon. Tulungan niya po. Makapagpatuloy sila sa iyong gawain, Panginoon. Hallelujah. Lord, ang mga kapatiran sa lugar ng Leyte na naging bahagi ng buhay namin ganun din sa Samar, tulungan niyo po sila makapagpatuloy, Panginoon o Diyos. Sina Brother Jonathan, Sister Janice, Panginoon o God. Pastor John o God, tulungan niyo po sila, sina Sister Chrysalid, Panginoon. Palakasin niyo sila, patatagin niyo sila, Panginoon o Diyos. Oh, glorify your name, Jesus, my Lord, my God. Hallelujah. Lord, tulungan niyo po, O Diyos. Tulungan niyo po, Panginoon, ang pamilya Chua, O God. Sila Sister Jeng, Brother Junjun, Sister Deng, Kuya Bong, O God. Sister Cor. Lahat ng pamilya Chua, Cordero at Cristobal, Panginoon, patuloy mong ingat at pagpalain ang kanilang pamilya, dakilang Diyos. Ganun din ang kanilang pastor, Pastor Balserico, Sister Daisy, kanilang mga anak. Patuloy niyo pong ingat at gabayan, Panginoon, ang kanilang pastor, dakilang Diyos. Salamat po sa mga pagpapala mo. Salamat po sa biyaya. Salamat sa habag, Panginoon o God. Hallelujah. Salamat, Panginoon o Diyos. Hallelujah. At ganun din ang aking pamilya, Panginoon o Diyos. Pamilya Chabi sa lugar ng Cavite, sa lugar ng Laguna, sa lugar ng Quezon, patuloy mong abutin. Ang kapatiran sa lugar ng Tayabas, Quezon, dakilang Diyos. Oh, glorify your name, Jesus.
Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, sa buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito, sa dakilang pag-ibig mo, sa dakilang pag-iingat mo, sa dakilang pagpapala mo, sa dakilang mga gawa mo, Panginoon. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Lord, sige, pag-pray natin, Sister Elena. Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay ni Sister Elena Camposano. Dalangin namin, O Diyos, kay Sister Elena Camposano, Panginoon, na siya ay makauwi sa darating na December sa pangalan ni Jesus. December, November, alin man dyan, Panginoon. Magbigay ka ng ticket na walang kansela, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Mangyari ang ayon sa iyong kalooban. Sa 3 buwan na ito na aming pinagpipray, O Diyos, huwag itong lumampas. Kung November man ito, kung December man ito, kung January man ito, Panginoon. Dalangin namin ito'y mangyari at maganap, Panginoon o Diyos. Ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O Diyos, sa oras na ito. Salamat sa mga prayer request na ito. Salamat po, Panginoon o God. At dalangin namin, Panginoon, ang iyo pong mapagpalang kamay, ang umabot, O Diyos, sa buhay ng bawat isa naman ang kanilang pangangailangan. Salamat po sa pagbibigay ng oras. Salamat sa pagbibigay nila ng panahon. Salamat sa pagbibigay nila ng araw, Panginoon God. Pinupuri ka namin sa umagang ito, sa dakilang mga ginawa mo, O Diyos, sa aming buhay. Oh, glory pa yun in Jesus. Purihin ka, pasalamatan ka, dayawin ka, O Diyos. Salamat po sa buhay ni na Brother JB Manipon, Sister Mara, Brother JR, Brother Rogelio, O Diyos. Ganon din sa pamilya Oroga, Panginoon. Bless niyo po sila. Sila Brother Arvin, taga Samat, Sister Annalyn, taga Binyan, Laguna. Di man kami magkakakilala nito ng personal, Panginoon. Sa lahat na nanonood dito, dalangin ko, abutin mo ang kanilang pangangailangan, dakilang Diyos. Ikaw may sabi, lumapit kami sa iyong lahat na napapagalad na hirap at bibigyan mo kami ng kapahingahan. Mula sa oras na ito, Panginoon, tanggapin ng bawat isa ang katunay na kapahingahan, tunay na kapayapaan, ibigay mo ang tunay na kagalakan sa buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinapasalamatan sa dakilang pag-ibig mo, sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Amen, amen, amen. So, salamat po sa inyo, mga kapatid. Patuloy kayong, I pray na nakatulong sa buhay ng bawat isa. Patuloy po kayong ingatan ng Diyos sa inyong pagtatrabaho, kasama ang inyong mga kaibigan. Amen. So, bukas po yung araw ng linggo. Tayo ay sasamba na naman sa Diyos. Pagpupuri na naman sa Diyos. Pakasama niyo po ako sa panalangin, ako at ang aking pamilya. Na magkaroon na po kami ng service dito kasi nahirapan kami sa pag-travel na walang sasakyan. Magbigay ang Diyos ng sakyan sa week na ito. Amen. Panalangin ko, bago matapos sana ang araw na ito, magbigay ang Diyos ng sakyan. Amen. Hallelujah. Kung kailangan talaga ni Pastor Jordan ng service. Amen. Sama niyo rin kami sa panalangin na maayos namin ang live streaming na ito. Na meron kaming isang lamesa rito, magkaroon ng maayos na mic dito para mas maging malinaw ang live streaming na ito. Sa mga susunod na araw, susunod na buwan, naniniwala po ako na maayos namin ang live streaming na ito. Amen? Kung paano inayos ng Diyos ang live streaming ko sa lugar ng Pampanga, ay ganun din maayos. Thank you, Sister Elena. Pagpalain ka ng Panginoon. Ingatan ka ng Diyos dyan. Amen. Ang iyong pamilya, ang buong mong pamilya, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Salamat kay Sir Caleb ng Carmona. Patuloy po kayo. Salamat sa inyong pagsubaybay. Pagpalain ka ng Panginoon, ingatan ka ng Diyos sa lahat ng ating pong mga gagawin. Amen. So, good morning po at magandang gabi dyan sa Saudi. Umaga na sa lugar ng Saudi. So, ang pagsama ng Diyos, pagkilos ng Diyos ay laging sumaatin. Amen. Amen, amen. God bless po.